Hi Libra, kumusta po kayo? Libra, ito po ang mensahe sa inyo mula po sa Divine Universe, Divine Being, sa mga ancestors po ninyo. Ngayon po October 2024. Wow, sumisilip ng 6 of Wands, success, malapit na yan. Sign po yan mga dude na kung ano man yung pinagsisikapan mo, lahat ng efforts, lahat ng hirap, ng stress o risk ay wow, 'di ba? Ace of Wands. Mga idea mo, lahat ng gagawin mo magiging matagumpay. Will to create. Yan po, magiging matagumpay. New beginnings para sa ilan. Kung ang ilan po sa inyo ay pakaramdam po ninyo wala naman nangyayari sa mga nakaraang buwan, yung kahit anong pagsisikap mo, lahat na ng paraan ginawa mo para mas bumuti ang sitwasyon, pwedeng sa pera, sa relationship po ito, sa romantic partner o sa mga kasama po ninyo sa buhay, family members. Kung mas lalo po nagiging komplikado po ang mga bagay-bagay sa buhay po ninyo, ano man pong aspeto, lalo-lalo na po sa career, kasi trabaho po ito o pagkakakitaan, merong bago, okay? May bago na, bagong spark, ganyan po, bagong inspirasyon po ito. O sa ilan ay, lalo na kung kayo po ay may ginagawa pong creative projects at hindi ka makahanap ng inspirasyon, hindi mo alam kung saan uhugutin yung idea, no, para dito sa creative projects mo. Huwag kang mag-alala, ngayong October may bago, okay? Meron dyang bagong may bago ka magiging inspiration or idea na matatanggap mo yan, mga dude. Manifestation, di ba 1, doble na po yung 1 po ninyo, 11, 1, 1, 1, 11, 11. Kapag ganito po na sa ilan ay madalas yung po makita, no, 111, 1111. Bukod sa may abundance portal na or bagong daan, yan po, na magbubukas o bagong gate, na bagong gateway o pintuan na magbubukas para sa inyo, para mas makapag-manifest po kayo ng abundance sa buhay po ninyo, prosperity, o magkaroon ka ng creative power. Yan po, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, o yung mga resources, yung mga kailangan mo para makabuo ka ng napakagandang proyekto. Mga dude, yan po ay sign. Pag nakita po kayo ng 111, 1111, katulad po nito, 11 po ito, ng 1 at 1. Yan po, dalawang 1. Sign din po ito na kayo ay leader. Yan po, leader po kayo kahit saan. Mapapansin din po ninyo yan na kayo po ay hindi po yung sumusunod lang, okay? Hindi yung sumusunod lang, kayo po yung gumagawa, innovative. Yan po, kayo yung nag-iimbento, gumagawa, nagpapasimula. 1, leader. So, may regalo sa'yo ang Infinite Source. Bagong simula. Ayan o, puro fresh. Fresh idea, bagong maaring bagong lugar ito na matutuklasan mo, na pupuntahan mo, at doon ka makakahanap ng bagong inspirasyon, or sa ilan gusto mong lumipat ng tirahan, ng bahay, ganyan po. O bagong journey ito, o ano man tong bagong journey na gusto mong pasukin, ay sinasabi dito ay magtiwala ka. Let go and let God. Yan po, spread your wings and fly, diba? Spread your wings and fly. The Fool, may malaki kang potensyal. Maaring sa ilan ay may rejection, ni-reject ka ng mga
pinasahan mo ng proposal mo or ng in-applyan mo, pero wag mong limitahan ang sarili mo at wag mong panghinayangan kasi hindi yun para sa iyo. Meron talagang para sa iyo na ibibigay ang Divine Universe na ikaw talaga, ikaw ang makakagawa niyan. Ikaw ang makakatuklas. Zero, maaring ang ilan po sa inyo ay noon marami po kayong pera, napakaraming opportunities, maganda ang buhay, masagana. Pagkatapos po ay naging zero. Yan po, yung talagang nawalan. Yung pag kayo po ay nawalan, talagang walang-wala, sagad na sagad, no? Mga dude, kung kayo po ito, kung ganito po yung naranasan po ninyo, wala na pong ibang susunod na mangyayari sa zero or sa buhay po ninyo na talagang nawala. Yung pakiramdam po ninyo, walang-wala ka na. Okay. Pagkatapos ng walang-wala, balik po kayo sa uno. Yung sinasabi dito, balik kayo sa uno. New beginnings. Leadership, originality. Kayo po yung mga talagang innovative, ganyan po, yung mga nagiging manager, boss, ganyan po, CEO, business owner, nagbibigay ng inspirasyon. Ikaw yung mas nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. Ganyan po yung inyo pong vibe, yung energy. May kinalaman po sa paglipad. Yan po, pwedeng paglipad na kayo po ay magbabiyahe sa ibang bansa, ayan po, or sa ibang lugar. Meron din po na wings. May sinasabi din po na wings. Maring nakakakita po kayo ng mga pakpak, ganyan po, wings ng angel, ganyan po. Pwedeng inakikita po ninyo sa mga ulap yung images po na nabubuo pag tumitingin po kayo sa langit na para pong mukhang pakpak, ganyan po. Or may makita po kayong videos, pictures o tattoo design na pakpak po ng angel or wings. Ito yung sinasabing sign na mula sa naranasan mo na sobrang hirap na hirap, yung walang-wala ka na, yung talagang mula sa marami, o sabihin na nating 10 sa ilan, nagsimula sa 10, bumagsak sa 0, ngayon magsisimula ka ulit sa 1, number 1. So, kaya mo yan. Kasi, sign ito, yung hirap na naranasan mo, sinasabi ng mga divine beings na yung hirap na bumalik ka sa 0, ano man yung pagkaka-interpret mo ng 0, pwedeng 0 sa pera, 0 sa love life, 0 sa samahan sa pamilya, yung talagang yung parang pakiramdam mo ay nauubos na or talagang naubos na yung pagmamahal mo sa pamilya mo dahil sa napaka-toxic nga na sitwasyon. So, kung ano man po ito na 0 sa inyo na naranasan po ninyo sa anumang aspeto, ito yung paraan na kailangan mo munang, ang sinasabi dito, kailangan mo munang makaranas ng death bago po magkaroon ng rebirth. Yung death ay hindi literal na kamatayan, at lalong para po i-clarify po sa inyo, hindi po namatay ang soul po ninyo. Hindi po yan mamamatay. Okay? Ang sinasabi lang po dito ay yung kayo po ay nakaranas na para ka ng, yung pakiramdam po ninyo ay para kang namatay sa sobrang hirap. Pero yung physical mo na katawan, pero mga dude, yung physical mo na katawan, buhay pa naman. At yung soul mo, wala naman nangyayari na masama sa soul mo kasi divine being ka. So, ang sinasabi lang dito ay yung hirap na naranasan po ninyo para kayong yung talagang walang-wala na paraan na kayo po ay magkaroon ng pakpak. Okay? Dahil kayo dumaan sa shadow work, yan po. Yung naranasan nyo po na talagang
yung nakaranas po ng hell on earth. Yan po, yung literal na parang pakiramdam po ninyo, naranasan nyo ang impyerno dito sa lupa. So, kung ganyan po yung pakiramdam po ninyo, umabot na kayo sa zero. Okay. So, yan po yung pagkatapos po niyan ay magkakaroon na kayo ng pakpak. Ayan po, magiging earth angel na po kayo. At masisimulan itong new beginnings po ninyo, hindi lang ito sa pera. Masisimulan nyo na rin po yung inyo pong life purpose. Yan po kayo talaga magkakaroon ng sinasabing, so to speak, na rebirth. Pagkatapos po ng death ay rebirth. Yan po, regeneration. Ngayon, magkakaroon ka na ulit ng power, yung babalik na yung inyo pong lakas, yung inner power, yung skills po ninyo, yung inyo pong yung magical power, lahat na po yan ma-activate na po. Magsisimula kayo sa sa number 1 ulit, new beginnings. Napakaganda, no? Mga dude. Mari din pong may song na marinig po ninyo na meron pong lyrics na may wings, merong fly, ganyan po, or spread. Alright, kasi ang spread ay expansion po yan. Katulad din po ng Ace of Wands na may expansion, may growth. Mas maganda pong simula ngayon pong October. Ngayong October, yung parang malinis, yung nagsimula po kayo sa, yung po mga dude na zero, magsisimula kayo sa yung pong blank slate, parang ganun po, yung bago pong sa mga creative po dyan, sa mga artist, yung canvas na blanco, magsisimula ulit kayo na ipinta yung buhay po ninyo na yung yung malinis na malinis. Magsisimula ka na iguhit na or ipinta na yung buhay mo sa kung ano yung gusto mo talaga na maging buhay, na maranasan, ganyan po mga dude. Kasi ikaw ito ikaw yung mag-create ng kung ano yung gusto mo nang maranasan ngayong October magsisimula. Parang kang bagong silang, ganyan po. Literal na parang bago kang pinanganak, magsisimula ka ulit sa ganyan po. Pero mas maganda na at mas magaan sa buhay. Napakagandang mensahe po sa inyo. Malalim, pero kung para sa'yo to, hindi ka mahirapan, maintindihan mo talaga. Queen of Swords, yan po. At nagsimula kang mga dude, at itong bagong simula mo, bagong buhay mo, mas may ilalagay ka na talagang mas matinding protection sa buhay mo, sa sarili mo, sa mga nakakausap mo, sa lahat ng ginagawa mo, nakakasalamuha mo. Talagang matindi na ang protection at boundaries dyan. Mas matalino ka na sa pagharap mo sa buhay ngayon. Simula. Mga dude, ngayon pong October, yung bagong simula, yan po, move from problems and be mindful what you take. 6 of Swords. Napakaganda nito mga dude na talagang iiwan mo na yung dati mong buhay na napakahirap, yan po, or may freedom dito. Bagong journey, moving beyond, napakaganda, no? Meron kang spirit guardian angel na sasamahan ka sa bago mong journey. Ito yung problem solving na card 6 of Swords, na makakaalis ka na talaga sa napakahirap na nangyayari sa buhay mo. Yan po, mga dude. Kung gaano kasalimuot yung buhay mo, saan mga aspeto, sa pera, sa trabaho, sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho po ninyo, sa boss po ninyo, basta kung ano man po yung aspeto ng buhay po ninyo, napakahirap. May problem solving na talaga dyan. 6 of Swords. O, diba, napakaganda. So, 6 ay balance, justice din po. Kung ano yung mga hindi naging patas sa inyo na pangyayari ay magiging mas maayos na po ngayon. Mabibigyan ng katarungan. Okay, hindi mo man makita kung paano
paano ibibigay ng Divine Universe ang katarungan na nararapat para sa iyo, para sa mga katarungan na kailangan mo dahil sa mga taong gumawa sa iyo ng hindi maganda. Basta mga dude, huwag mo nang isipin yan dahil yung sinasabi dito ay hayaan mo na ang mag-handle niyan ay ang Divine Universe. So, wow, napakaganda ng mensahe na ito sa inyo. Ayan o. Yung akala nila na nakikita nila na talagang back to zero ka, kumbaga naranasan mo yung rock bottom, nakita nila yung downfall mo, yung sobrang nahirapan ka. Akala ng mga enemies, ng mga evil people, ng mga haters mo ay talagang bumagsak ka. Pero hindi nila alam, yun ay proseso ng Divine Universe para isilang ka ulit. Okay? Na para mas maging maayos na ang buhay mo. Okay, so dahil nagtiwala ka sa kasi nagtiwala ka. Meron ka nitong Fool. Nagtiwala ka. Ito yung energy na let go, let God, na parang bahala na si God kung ano yung plano niya para sa iyo. Basta lumipad ka. Hindi mo man alam na may sasalo sa iyo or ano mangyayari sa iyo, pero tinuloy mo. Yan o. Yung talagang nagtiwala ka kay God na hindi ka pababayaan. So, kung ano man po ito na nakikita ng mga evil people, mga toxic o enemies mo, na nakita nila na talagang nahirapan ka, tuwan-tuwa sila at nag-celebrate sila na akala nila sila yung nanalo, pero ang hindi nila alam, ikaw talaga ang winner, ikaw yung panalo dahil nalagpasan mo yung mahirap na proseso ng Divine Universe para sa iyo dahil nga pinili ka niya na maging inspirasyon sa maraming tao at hindi mo, ang sinasabi dito, hindi makaka-relate sa iyo ang mga tao sa mga sasabihin mo or kung ano man yung ginagawa mo na ipapakita mo sa buong mundo. Hindi sila makaka-relate kung hindi mo muna naranasan lahat ng hirap, kung hindi mo naranasan ang hell on earth, kung hindi daw po ninyo naranasan ang impyerno dito sa lupa, itong proseso na ito ng Divine Universe ay hindi ito pagpapahirap sa iyo. Ito yung ikaw yung napili para mas makarelate sa iyo ang mga tao na maramdaman talaga nila na totoo yung sinasabi mo. Dahil ikaw mismo naranasan mo yung sobrang hirap. Naranasan mo yung 0 mula sa 10 naging 0 at ngayong October ay magsisimula ka sa 1. Okay, so ang 1 ay napaka powerful niya na number. Yan yung mga nagiging leader, yan yung mga nagiging talagang boss, nagkakaroon ng sariling kumpanya or nakikilala. So yung mga original, ganyan po, mga original na pilit kinokopya, minimimik, ganyan po, mimic, or may maraming mga copycat sa paligid, pilit na ginagaya pero hindi talaga magagaya kasi iba talaga ang original. So mga dude, nagdiriwang, nagse-celebrate yung inyo pong mga enemies dahil akala nila sila ang nanalo. Ang hindi nila alam, itong mahirap na naging proseso ay para lang magampanan mo na ang pagiging earth angel mo, ang life purpose mo, kasi kayo po ay, ang confirmation dito ay public service talaga, yung makatulong talaga kayo sa mga tao, sa humanity, sa iba't ibang paraan. Depende po sa kung ano po yung gift na ibinigay po sa inyo. God's gift na ibinigay po yan sa inyo, mga dude, dahil sa naipasa mo lahat ng mga test sa'yo ng Divine Universe ni God. So ngayon, ikaw na. Ang napakaganda dito, graduate ka na sa hirap, simula ka na ulit, nagsimula ka sa blank po na canvas, malinis na canvas, at ikaw naman ngayon ang magke-create ng sarili mong tadhana. Yan po mga dude, ikaw na. Pababayaan ka na ng Divine Universe na gawin kung ano yung gusto mong gawin,
at ang purpose mo ay makatulong sa mga tao at maging abundant din dito habang ginagawa mo ang tungkulin mo bilang Earth Angel. So, abundant ka dito sa physical realm. Kasi ibibigyan sa'yo lahat ng pangangailangan mo, kasama ang pentacles dito sa Magician. So, lahat na yun ang kailangan mo, ating mga dude. Ibibigay yan sa'yo ng Divine Universe para magampanan mo yung life purpose mo dito. At maranasan mo naman ang heaven on earth. Yung sinasabing naranasan mo ang hell on earth, impyerno dito sa lupa. Ngayon naman mararanasan mo, magsisimula ngayong October, ang heaven on earth. Diba? Mga dude, napakaganda yan. Mensahe yan sa hindi sa lahat ng Libra. Piling-pili lang po, lalo na po kung talagang hanggang ngayon nandito ka pa at pinapanood mo pa ito. You are pure magic, di ba? Pure magic, sobrang synchronized. Magician ka, natural. Pure magic ka. Marami kang nagagawa at mas magagawa pa na magical, na hindi kaya ng ordinaryo lang. Okay? Hindi ka ordinaryo, mga dude. Kahit na noon pa, hindi ordinaryo ang tingin sa'yo ng mga nakakasalamuha mo. Nawiwirduhan ng ilan po sa inyo, nawiwirduhan pa ang mga tao sa inyo. Hindi kayo maintindihan, hindi kayo tanggap sa kung ano mang mga grupo or community. Hindi madali sa kanila na tanggapin kayo or isali. Ganyan po. Kasi nga, kayo yung mga nagpapasimula. Number 1 kayo eh. Kayo yung nagpapasimula. Kaya, yan po, huwag niyong kalimutan na pure magic po kayo at lahat ng mga gusto po ninyo ay makukuha po ninyo yan dito sa Earth. Yan po, oh. Kakampi ninyo si Mother Gaia, si Mother Earth, at lahat ng kailangan mo ay ibibigay yan sa'yo. Okay. Yan o, diba? Turn criticism into kindness. Lahat ng mga nang bubuli po sa inyo, nang babash po sa inyo, mga haters po ninyo, ang ginagawa po ninyo ay yung mga panglalait po nila ay ginagawa, pinapalitan po ninyo yan ng kindness. Hindi kayo gumagante. Bagkus ay pinapanalangin nyo pa sila. Pinapanalangin nyo na sana ay maging matagumpay sila at sana ay hindi nila maranasan yung hell on earth. Yan. Awaken your authentic self and be true to you. Ayan. Awaken your authentic self and be true to you. Kasi nga, ayan o, mga dude. Original ka eh. Kaya kailangan ngayong October, simulan mo na maging totoo sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo, gawin mo. Huwag mong isipin kung ano sasabihin nila sa'yo or kung anong iisipin nila sa'yo. Basta maging authentic ka. Yan ang buhayin mo ngayong October. Awaken your authentic self and be true to you. Yan po. Sana may nakuha po kayo dito mga dude. Maraming salamat po. Ingat po kayo.